against Team Falcons. Kahit pa sabihin natin sa mga interviews ay gusto din nila makapasok ang team na to sa playoffs, hindi magbibigay ang Team Liquid Philippines ng laro. Welcome to game number 2. Dito pa rin nakasalalay sa seryeng ito kung sino nga ba makakapasok sa playoffs, Omega ba o Falcons? Ramdam na ramdam ko yung dagundong ng mga fans na nandito ngayon, ang mga kabarangay natin at ang cavalry na talagang binibigay at sinisigaw ang kanilang mga puso para suportahan ang kanilang mga sinusuportahan. Napakaganda ng matchup dito, no? Pagka si Lina kasi pre, kailangan mo ng katulong sa T-Wave And talagang sobrang fit ng Gaton Kachat para dito sa laro to. Ito naman napakaagang mag-invade data para sa side ni Kyle TZ. Mapopoke lamang si JP. Pero ito rin siguro yung kahinaan ng ganitong klaseng composition. No? Hindi talaga pwedeng lumalim ng sobra-sobra sa jungle mismo ni Carl rather. At nabibigyan ng safe space dito si Carl na makapag-farm. Yes, dahil din sa Gatot Catch-up pick-up from JP, mataas yung yung punish capability ng TLPH. Kasi once na mag-dive ka na 2 deep, but look at Super Marco being harassed by Heaven. Hirap ng kalagayan ni Super Makmak dito. Alam natin, nalugi talaga siya sa mga ambasan. Sanji. Pero yung si Lina, tumama yung bisang araw. Hindi! Naiwasan niya ng saglit. Pero hindi ata tatantanan dito ni Sanji. And alam natin lamang na si Oheb sa mga nangyayari. Yan naman kasi talaga ang kapangyarihan ng isang 1-1 na may inspire. Ibang klase ng level 1 power spike ng isang magaling na 1-1 player. Na makakatakas man natin si JP. Naku, delikado si Few. Bad execution out at mukhang quits lang dito sa mid lane. Ito yung nagiging rotation talaga Once na mag-level 4 ang jungle, iikot at sasama talaga sa gitna yan para kumuha ng kill. Let's talk about the accuracy-dependent heroes from both of these parties. The Selena and the Franco mula dito sa dalawang upunan. Selena, although yes, sugal na kailangan mo mapatama yung mga pana, pero the vision coming out from the traps and dun sa mga blind arrows na pwede niyang ilabas, it's good. Unlike for a Franco na reliant ka talaga sa hook mo, lalo na ngayon na wala ka pang level 4, hindi mo basta-basta ipang-check push yung hook mo. So kailangan mo ng tamang check push, a good blind hook. Pero for now, lalaban ng Falcons. And the nurse strike from Few, pero si Carlito ang nagtagumpay. Ngayon naman, si Ogen ako na first blood. At ito na rin yung bloody hand. Pamamaalam si Core TZ. Kailangan matras si Sanji. Sanford as well. Ay lalayo na rin. The Sansan duo doing Sansan things. Pero hindi muna sila atake pa. Tumama na naman yung Abyssal Arrow. And this time ay hindi na muna lalaban dito si Sanji. Jungle for jungle naging trade pero lamang ang bagong for Team Liquid Philippines. Ano ba ang estado ng ating laro, Joshi? Kailangan pa ng Falcons na ngayon na may level 4 na ito si Ogwin, hindi na siya solely reliant sa mga Iron Hooks. So meron na siyang chance with the Flicker Bloody Hand and possible na rush sa Winter Crown. Yes, this is a rush Winter Crown para kay Ogwin. So by the time na up na yung Winter Crown for Ogwin, yun na yung time na every flicker may mamamatay to the side of TLPH. And for TLPH, they have to be wary enough of that. And they have to up their vision game. Kasi kung bigla silang magugulat na may mag-flicker na Franco, mahihirapan talaga sila. Mataas ang burst potential ng Team Falcons because of that farsa mula kay Few. So, to prevent that, kailangan nauuna si JP doon sa mga pwesto na posibleng puntahan ng Team Falcons. Saktong-sakto din na revitalize ang hawak dito ni JP. No? Kung sakaling may makahain na wala sa oras, ay pwede niyang buhayin. No? Subukan buhayin ito gamit ng revitalize. Pero mo makukuha ni Carl TZ ang XP Crab na yun. Further cementing na lamang na nga siya ng isang level at kalahati para dito against kay Kyle TZ on this Baksha Lancelot matchup. At tignan mo naman yung pwestuhan ng mga XP Raiders natin, pare. Lalim ni Black TZ dito and ito naman yung i-expect natin sa isang Alice na nakita na natin na simula nung unang araw ng week number 8 ay talagang napakaraming kumukonsidera hook ay hindi tatama pero dito si Danny JP para tumulong lamang. Pero atras muna sila dito, 4 seconds para sa pagong. Mukhang may pwesto na rin dito ang Team Liquid Philippines. Mauuna sa pwesto ang Cavalry around the second turtle of the game. Pero maganda rin ang pwesto dito ni Flap. Kakabit ang Abyssal Arrow pero hindi yata nila ipa-burst. Ayun na, hot muna, hindi tumama yung Iron Hook. Pero dito, Predator side, bloody hand!
napatay kagad dito si Sanford. And Cortese will answer the SOD at tumama. Sasama na kama dito ito si Super Marco. Baba na buhay ni Flap, ni Kyle TZ. And si Flap will go down. Habang dun sa may bandang itaas, diretso lamang itong si Super Marco. Cortese, nagbabakasakali na kumuha pa ng kill. Pero wala na silang retribution. Sa patry na lang dito si Cortese. Alam niya na mababa ang buhay ni Kyle. Pero si View ay nandito. Folks ay bibitawan. Pero parang ibibigay pa nila. Ay atakin, i-reset. Pero nakuha pa rin ang matagumpay dito ni Kyle. Good trade, no? Pero si Sanji nahanap si Super Makmak. 1v1, makakagat to! Ay, naku po na, micro pa. Mabuti na lamang hindi inabutan ito si Super Marco. At grabe yung threat ng isang Selena talaga, you know? O, ibang klase mag-control ng tempo si Sanji on the Selena pick. Pero mukhang tuloy pa ang laban dito. Ayan na yung hook, pero nagamit na rin yung Winter's Crown. And the Feather Nation from you! And si Kyle DC nakuha na muli ng kill. Nabigyan si Daddy JP. Sobrang classic ng combo na yun. Bungguin mo. Tapos iuhook ko, kagat, Winter Crown, Few Feathered Airstrike. Pwede nilang ulit-ulitin yan every 2 minutes. Lalo na naka-flicker, etong si Ogwen, ang cooldown nun ay 2 minutes, and yung Winter Crown, close to 2 minutes din naman yung cooldown nun. So technically, yun yung pwedeng asahan ng side ng TLPH. At maaasahan mo talaga si Ogwen gamit ang kanyang Franco at maaasahan mo rin ang Infinix GT30. Experience victory for every madlang gamer. Kitang-kita sa Infinix handcam yung mga ultra smooth na hook Yun, at oh. kain dito ni Daddy Ogwen. Nag-aabang din siya na mahuhook dito and napaka-smooth talaga ng galawan. So far, masasabi natin na 50-50 pa rin yung mga hooks dito, no? Pero si Sanji, 50-50, hindi! Naging 100 na kagad kasi namatay na kagad sa naging tagpo na iyon. Napakabilis na burst from Falcons. Oo, saktong-sakto, no? Yung huling pagong mukhang makokontrol ng Falcons dahil sa burst na yun. At si JP pa! Sobrang classic talaga na nagiging flow dito ng Team Falcons. Nakagat na rin. Wow! Pero nakabang AOG, ang dami nilang kinumit doon. Even yung ultimate from Flap. And this time, si Carl TZ, kiklear lamang ng maigi yung gitnang mga minions. At sisimulan na rin ang TLPH itong pagong. Dahil dun sa mga ultimates na na-burn, mukhang nabaliktad pa ng TLPH. Nice Braves fighter mula dito kay Sanford. Nailayo din si Kyle TZ. Ay, naku po! Merong off-cam kill na naganap. Pero si Black TZ ata magiging target nila 3v1. Tagumpay para sa TLPH. May kasama pang pagong. Oo, at tignan mo naman, no, dahil sa nakuha nilang kill kay Oheb, mukhang mapapaliktad ni Super Makmak ng bahagya dito ang kanyang lane advantage. 1-0 na para dito kay Super Marco. Kanina din ay binubuli siya ni Oheb. And they also limited yung advantage ng TLPH doon when it comes to gold. At around 1,000 halos yan kanina. Ngayon, nanatiling 1,000 pa rin even though they got the turtle and a kill against Flap TZ. But this time, TLPH can secure the map control because of the traps na nilalapag ni Sanji. Yun yung binabanggit natin kanina pa during the early game na nakasalalay sa vision na magiging galaw ng TLPH. If they know where Ogwen is coming, they might prevent the crucial targets. And so far, si Oheb isang beses pa lang namamatay and that was an ambush coming in from Supermarket View. At lamang pa rin naman si Oheb in terms of pera, no, compared dito sa Moscow na ito. At kontrolado pa rin naman ng TLPH ang laro, pati na rin ang mapa. 2,000 ang kanilang lamang. At naghahanap pa rin ng Team Falcons ang sunod nilang pick-off. And gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, Joshi Gigs, no? Yung mga abilidad dito na napaka-importante, kailangan talaga tumama for both squads. The epistle arrow para dito sa Team Liquid Philippines and for Team Falcons, napaka-importante na ma-displace nila yung targets nila with the Iron Hook. Sobrang dami din naman na paggagalingan ng initiation sa side ng Falcons, but Flap TZ, no? Okay, nabitawan na niya yung kanyang Throne of Ruin. And alam nila na may mga ultimates din na naikasa dito ang TLPH. Ogwen ay magpapakita, tumama yung Abyssal Arrow. Uy, ang sakit na rin ha. Pag may kasamang trap rin, parang 1/4 yung bawas. Uy, wait lang! Delikado sila, tumama yung SOD. Lalayo si Super Marco! Pero yung Phantom Execution from RTZ will take down Super Marco. May mga pana pa, hindi tatama. Si Black TZ, tinatry lamang niyang i-clear ng maigi yung kanyang lane. Pero parang sobrang unfortunate nun ha. Sobra. No SOD, no flicker. Pero si Ogwen! Ayan na yung Bloody Hunt and Defender Earthstrike. JP buhay pa rin naman. Pero si Carl TZ tinahina. At yung AOG, walang tatamaan. Pero tinamaan ng lintik dito si Fury. Naman, nagamit na rin yung Sword of Ruin. Habang si Oheb nakalipad. JP ngayon ay tumaatras. Nagamit niya yung kanyang good seal. Si Black TZ pinagtutulong-tulungan. Dahil nga sa Flying Clouds, yung makakasama si Super Makmak. Pero na-stun. Atras muna dito yung 5 miyembro. Oheb ay sasama pa. Grabe yung nagiging action dito. Pero andun pa yung hook. May kasama pa. Nagamit din yung Winter's Crown. Pero si Sanford ang magtatagumpay at napatay si Ogwen.
yung perfectly placed na trap pa yung pumatay doon kay Owen na kahit pa magising siya doon sa Winter Crown ay mamamatay pa rin siya once tumama at maapakan niya na yung Abyssal Trap. Pero it started with Super Marco doon sa kanyang unfortunate dash papunta doon sa Cyclone Eye na nandoon yung mga members ng TLPH, and it ended with Super Marco rejoining the fight, but it's still TLPH to control that. Yung Medyo maginaw, pare. Medyo maginaw. At katulad na lang yung sinabi mo, no, talagang nag-batter yung nangyari kay Super Marco kanina. Pero dahil dyan, Team Liquid Philippines, masesecure nila ang pinakaunang lord ng larong ito. At further pa nga masesementa na kontrolado nila ang mid-game. Ano bang pwedeng gawin ng Team Falcons dito? one crucial hook to that most appropriate target might save the day for Team Falcons. And I am talking about Sanji being hooked, talking about Oheb being hooked, but that was unlikely to happen dahil sa Ritas and Flowers wala kay Oheb. So yung Flicker, Bloody Hunt, Winter Crown, that might be the option for Team Falcons. Yun talaga yung hinihintay ng Team Falcons. Medyo mataba na rin ang lamang ng Team Liquid Philippines. 5,000 na ang kanilang hawak at kita naman na naiilang ng pumwesto ang side ng Team Falcons mula sa mga pana dito ni Sanji at si Kyle TC ang haharap. Kyle TC looking for the opportunity to go in. Pero mukhang ibibigay na nila ang tore na yan. May Holy Shields pa naman sa may bandang itaas at may flicker na rin si Owen. Anytime ay pwedeng magkaroon ng laban dito. Pero Team Liquid Philippines, makapagalan nila ang kanilang pag-push. Taking it safe, taking it slow. Oh, napakaganda ng nagiging resulta ng mga paghihirap dito ng TLPH. Pero yung resulta ng Team Falcons ay hindi pa natin natatanaw. May mga Abyssal Arrows muli na naipapakita dito si Sanji. Actually, hindi pa nga natin nakikita pero yung Abyssal Arrow AOG. No? Hindi pa Yes. ito nilalabas ng TLPH. So far ay sobrang safe pa rin ng kanilang galawan. At this point, umabot tayo sa punto na yung base ng Team Falcons ay malaking target practice ni Sanji. Dahil sa cooldown ng kanyang arrows, pwede nilang i-choke lagi yung Falcons doon sa mismong base nila. Paulanan ng arrows. And if there is a potential target na tamaan, I'm talking about Super Marco, makapitan pa ng Abyssal Trap yun, pwedeng doon natin makita yung arrow AOG combo. Kasi kung dive lang ang usapin, there are a lot of ways for TLPH to dive this side of Team Falcons without even dying. Oo, tsaka sa totoo lang, no, wala naman kasi Purify si Super Marco. Oo. Wait lang nga, Brave Spider in! Kung pumasok tayo ng AOG, dalawa! Nagtalunan dito mga miyembro ng Team Falcons. Super Marco na natin kanyang buhay. Mamamatay si Kyle DC. Mamamaalas din si OM. Nakalipad pa! Si OM! 4-man down! At si Black DC na lang ay natitirak mag-isa. Si Corty sila nga na maalam mula sa TLPH. At kikitilin at wawakasan na nila ang paghihirap ni Black DC. Kompleto sa Legados ang naubos para sa Team Falcons at ready na silang i-extend ang serye na ito. TLPH takes game number 2. Parang ganun lang, may serye tayo. Welcome to game number 3. Tournament life, upper bracket on the line. Sulit